pamilihan. Dito nagtatagpo ang mga nagtitinda na nagsusumikap para sa kabuhayan at mga mamibiling umaasa sa sariwa at abot kayang pagkain. Ngunit sa kabila ng makulay na kalagalan, naroon ang mga suliranin, magkakahalong tindahan, tambak ng basura at pagbaha tuwing umuulan. Ang palengke na dapat sa gisag ng kasaganahan ay nagiging banta sa kalusugan at tiwala ng mamamayan. Hindi lamang ito sabi ng kalinisan, kundi ng dignidad ng bawat nagtitinda at mamimili. Kaya sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang tunay na kalagayan ng pamilihan ng Santa Maria. Maririnig ang boses ng mga tao at matutunghayan ang hakbang tungo sa pagbabago. Sapagkat isang ligtas at malinis na pamilihan ay hindi lamang pangarap. Ito ay realidad na kaya nating makamit kung tayo magtutulungan. Sa bayan ng Santa Maria, dumaranas ng suliranin ang pamilihan. Hindi maayos ang pagkakalagay ng mga tindahan, kaya nagiging mas ang mga nagtitinda ng isda, gulay at karne ay magkahalo-halo. Nagdulot ng mabahong amoy, kalat at hindi malinis na kapaligiran. Kapag umuulan, binabaha ang hirap para sa mga tao ang ligtas na pamimili. Maaari ko po bang malaman ng inyong pangalan? Joe Ford Danao. Ano po ang pinakamalaking problema na naranasan ninyo dito sa palengke araw? Araw-araw problema dito, tubig, baha. Pag naulan. Sumasapat po ba ang inyong kita para sa pang-araw-araw? Sapat lang. Sa muling taonan? Sapat lang. Pagtag-ulan po ba? Madami po bang bumibili? Ay walang nabili pag tag-ulan. Ano po yung struggle na naranasan niyo sa araw ng pagbebenta? Rain or shine, tag-ulan ang struggle. Walang bibili sa tag-ulan. Ano po yung panawagan niya sa pamahalaan? Ang panawagan sa pamahalaan, sementohin ang kalsada. Maaari ko po bang malaman ng inyong pangalan? Nancy Tringan po. Ano na po kayo katagal na nagtitinda? 5 years na po. Kung sakali pong magkano ang benta niyo sa isang araw? Araw, mga 15,000 kapag maulan. Mga 10,000 Ang ganitong kalagayan ay may epekto hindi lamang sa kalinisan kundi pati na rin sa kalusugan ng mamamayan. Nagdudulot ito ng panganib sa pagkain, maaaring pagmulan ng sakit at nagpapahina ng tiwala ng mga mamimili sa lokal na pamilihan. Kung hindi ito aayusin, unti-unting mawawala ang ganda at halaga ng palengke. Sa totoo lang po, napapansin ko na talaga na ang presyo ng mga bilihin ngayon ay sobrang taas na kumpara dati. Halos buwan-buwan may pagtaas, lalo na sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, gulay, karne at mga dilata. Minsan, kahit gusto mong mamili ng marami, mapapaisip ka talaga kung alin lang ang dapat bilhin dahil sa hindi na kaya ng budget. Sa isang linggo po, 2 o 3 beses lang ako nakakamili sa palengke, depende sa budget at kung may nakatitirang pera pa sa sweldo. Kadalasan, binabudget ko na lang ang kakainin para sa buong linggo para kahit papaano ay makatipid. Kung tatanungin po nyo ako kung ano ang pananaw ko sa pamahalaan, sana po ay matulungan nila ang mga mamimili sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang nakapagpababa ng presyo o makapagbibigay ng ayuda sa mga mahirap. Hindi naman po lahat ay may sapat na kita, kaya malaking tulong kung may suporta o diskwento para sa mga pangunahing bilhin. Tungkol naman po sa kita sa araw-araw, hindi na po talaga sumasapat halos
sapat lang sa pagkain at kung minsan kulang pa. Lalo na ngayon mahal na ang bigas, ulam at pamasahe. Minsan napipilitan na lang akong magbawas ng bibilhin o magtitiis sa kung ano ang mayroon. Kaya ang masasabi ko po, ang mamamayan ngayon ay talagang nahihirapan sa taas ng presyo at sana ay mas bigyan ng pansin ng gobyerno ang kalagayan ng mga mamili. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaring maging ligtas, malinis at maayos ang pamilihan ng Santa Maria. Layunin ng advokasiyang ito na isaayos ang ating palengke, magtayo ng mas maayos na pwesto para sa mga tindero, ayusin ang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha at ituro ang tamang pamamahala ng basura. Ano po ang mga proyekto ng barangay para mapanatiling malinis at maayos ang ating komunidad? Unang-una, kausapin po ang mga bawat baybahayan na maglinis ng mga bakuran, daan o kaya ano. Ang ginagawa namin mga barangay officials, nag-appoint kami ng mga utility para manatili po malinis ang ating barangay. Kasi kapag malinis ang ating barangay, ay iwasan natin yung mga magkaroon ng sakit. Kasi kapag malinis ang ating barangay, medyo maaliwalas naman po ang ating pagbisibisita. Paano niyo po hinihikayat ang mga residente na sumunod sa tamang pagtapon ng basura? Ang ginagawa namin bilang barangay officials, tinuturuan namin yung mga tao na masagregate ang ating basura para yung LGU na maghakot sa ating basura ay puro yung hindi lang nabubulok ang kanilang pwedeng hahakutin. Yung mga nabubulok naman, pwede naman natin gawing fertilizer yun para sa mga talim natin mga gulay para makatipid na tayo sa amin. Ano po ang mga plano nyo upang mas mapabuti ang waste management sa ating barangay? Unang-una, kapag naturuan ang ating mga constituents o kaya yung mga utilities iipon ng mga basura katulad ng mga nabubulok, hindi nabubulok, kailangan kasi yun kasi ang hindi nabubulok pwede naman natin ang hindi nabubulok pwede naman natin pagkikinabangan yan, pwede natin ibenta, pwede natin gawing yung mga scrap na pwede natin ibenta katulad ng mga bote, pwede natin ibenta yan, pagkinabangan natin yan katulad ng mga plastic, katulad ng mga karton, pwede may ibenta yan. Kaya kailangan maturuan ng mabuti yung mga tao kasi sabi nila may pera sa basura. Ang kalinisan ng pamilihan ay hindi lamang nasusukat sa kawalan ng basura sa ayos ng mga pwesto, kundi pagkakaisa at disiplina ng bawat mamamayan na handang magmalasakit para sa kanilang komunidad. Sa bawat kamay na naglilinis, sa bawat kusang tumutulong, at sa bawat ngiting namumukadkad sa maayos na paligid, nasusukat ang tunay na pagbabago. Ang proyektong Safe and Clean Marketplaces for Santa Maria ay hindi lamang isang simpleng kampanya, kundi isang panata ng kabataan at buong komunidad na pangalagaan ang kanilang kapaligiran, itaguyod ang kalinisan at panatilihing ligtas ang pamilihan para sa lahat. Sapagkat sa isang malinis, organisado at maayos na pamilihan, mas nagiging masigla ang kabuhayan, mas nagiging ligtas ang kalusugan, at mas nagiging matatag ang samahan ng mga tao. Naway nagsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kalinisan ay hindi tungkulin ng iilan, kundi responsibilidad nating lahat dahil ang malinis na pamilihan ay salamin ng maayos na mamamayan at ang maayos na mamamayan ay salamin ng isang maunlad at masayang Santa Maria.